What is up mga boss? Again, since lockdown, I have another video for you guys. So, kung nakikita nyo, may motor sa screen ko. So, this is owned by our friend from Bacoor, Cavite. His name is Ram Nico. He is the admin of Stance Me Philippines Zones Bacoor. Zone Bacoor. Yeah. Okay. So, he sent me this pictures of his motorcycle, asking if we can feature his ride to our page. So, sabi ko, why not? So, since picture yung mga naipadala niya, sabi ko, why not gawan na rin namin ng short video para naman at least, again, makapag-share tayo ng knowledge paano niya binubuo itong motor niya sa concept na gusto niya. Okay? So, according to him, when I asked him, sabi ko, sir, ano bang nito? Ano bang concept mo? Sabi ko, ito. Sir, anong concept binubuo mo para dito? Sabi niya, sir, Purist Sir JDM. So, ayun. What we're going to do is we'll have a quick review and then tingnan natin kung ano yung mga pasok sa JDM, highlight natin. And then afterwards, we will share some inputs or maybe some points for improvement or yeah, ano pa yung pwede niyang idagdag para mas maging purist JDM concept yung motor niya. Okay, so let's start. Once again, it's me, Jason, for Stance and Beyond. Let's have a quick review of this motorcycle. Alright. One eternity later. This is Mio Salty. Binubuo ni Sir Nico, ni Sir Gram, para sa JDM concept. So, according to him, ginagamit niya yung motor na pang-ride, pang-daily, and pang-show. So, kita nyo naman, sagad. Lapat na lapat. Okay. So, again, yung mga nabanggit natin na mga criteria or basic checks para malaman natin kung pasok siya sa JDM. Alright, so first, color. So, according to him, this one is chromatic violet and with a DuPont top coat. So, kita nyo naman, sa kulay pa lang, so masasabi talaga natin na pasok siya sa JDM in terms of color. Alright? And second is, yung mga bolts daw niya na ginamit niya dito, according to him, are Nihon bolts. They are from Japan. So, good choice. And white bolts. So, mas pasok kasi talaga for JDM concept. Or mas pasok talaga for JDM concept ng white bolts. So, neon bolts, good. And next is mags. So, he's using Levinger version 2. Wide lip na ba ito? Nagpadala siya ng picture na wide lip daw. Alright, ito. Itong part na to. Okay siya. From dito makikita naman natin na malapad yung mags. Pasok yung kulay. Ito ba ay black or brown? Okay. So, pasok yung kulay ng mags. Mamaya, balikan natin if we can give some additional inputs pagdating sa mags. Okay. Next is tires. So, for his tires, he's using 45/90, 45/90 on front. And I guess it's also 45/90 for his rear tire. So, good. Still, pasok sa size ng JDM, lalo na pang show. So, mas nakikita kasi yung lapad ng mags pag mga 45 series yung ginagamit. Okay. Next is suspension. So, from here, makikita natin ang gamit niya is stock
front suspension, stock. And then, sa rear ay, ito ay TTGR. According to him, this is 170mm. Both functional. Yeah. So, may play, which is good. Mas maganda naman talaga pang ride yung, ano mo na, maganda yung play. At yung may play sa static, pagdating sa lowered. Okay. If, tatanungin natin if pasok sa JDM concept yung front and rear tires niya, pwede na, but again, if nasa show, madali tong mauumusan, or kumbaga pag nakakasa sa iba is YSS rather, mas magaganda siya. Since nasa process pa lang naman siya ng pag-build nito, I guess pwede. Okay, and those suspensions are the ones available here sa atin sa Pinas. Okay, so next is engine. So sa engine display, according to him, yung carb niya daw, nire-reverse niya yan, inilalabas niya pag nasa show. But sa tingin ko, looking at it, maganda naman yung team nung ano niya, nung engine display niya. I mean, malinis tingnan. So, sinama ko na din tong chassis since nakikita siya, naka-repaint siya ng silver, and then naka-silver tint din yung engine display niya, as well as dito sa may crankcase niya, silver. So, from there, okay pa din. So, dito naman, okay naman yung engine display niya. So, next is the seat. So, he's using Bride. This one is yung tela na Bride. So, still, pasok pa rin siya for JDM seat. Meron pang ininipis siya. May nakukuha kasi or may nabibili ng mga flat seat talaga na Bride na mas malinis pa para mas mababa. Next is accessories. So, for his accessories, is using JDM plate, good, pasok, quick throttle, Daytona, grip, Takegawa. Meron din siyang carbon foldable side mirrors, carbon, good for JDM. For his brake system, according to him, yung caliper nito is Nissin. For the pictures that he sent, stock pa yung gamit nyo na levers. So, next is part ng brake system. Itong brake arm, stock pa din. So, next is yung muffler niya. Ang gamit niya is yung stock ng Salty. Alright, tingin nyo mga boss. Papasok sa JDM, right? Kumbaga, if yung sinasabi niya lang na nung tinanong ko siya kung anong concept, yung sabi niya is purist JDM. Medyo papunta pa lang sa purist ng JDM. And speaking of purist JDM, ma-share ko lang at ito yung sabi ng isang aking kaibigan. So, sa atin dito sa Pinas, it's really hard to get or to set up a purist JDM. Why? Kasi pag sinabi mong purist JDM talaga, yung unit mo dapat galing Japan. Okay? So that's why we're calling it, or sa mga shows, they call it JDM Inspired. Okay? So, kahit naman sa mga meet natin, pag nag-award tayo ng JDM Inspired talaga. Mahirap talaga ma-achieve ang purist ng JDM pag nandito tayo. In terms of motor, lalo na dito sa mga binubuo natin ng mga motor na Mio. Though Yamaha is from Japan, but then again, if the unit itself, it should be coming from or came from Japan. Alright? Dapat dun galing. Para talaga puristang purista. Looking at this setup, pasok siya sa JDM concept, but sabi ko din kay Sir Cram, I will share some inputs and feedback on his build. Okay daw naman sa kanya. So, ayun. So, tingnan natin kung ano yung mga pwede nating i-improve pa sa motor ni Sir Cram. Many months later. First, it's sa color. Ito naman, sabi ko nga, pasok naman yung kulay. Nabanggit niya lang kasi na ipinang-show niya. So, para sa akin, pag nasa show kasi,
we always wanted to stand out eh. And for me, it looks like yung pagka-purple nito is kumukha lang siya nung purple na stock or mas dark lang ng konti. So what we want is, kumbaga, just to stand out, na papasok pa din naman yung kulay. You can go for other touches of violet. Well, just ako lang naman yun para sa akin. But kung masaya naman si Sir Mark sa kulay niya, okay din naman. So wheels or sa maps, so he's using Lavenger. So malapad naman yung Lavenger talaga ngayon, lalo na yung version. Lalo na pag sinalpakan mo pa siya ng ng 45/90. So lalapad siya talaga dito. Okay, but since ginagamit mo siya pang show, I suggest go for Japan-made mags like Dayton. Next is a front shock. It will be best, lalo na sa show, if you can use a pair of front shocks na kumbaga teterno or pa-partner dun sa rear shock mo. It would be best kung medyo malapit naman. I suggest if you can look for Japan-made front shocks or kahit yung mga third party na available dito sa atin, pwede naman gamitin. Mas angat lang siya ng bahagya doon sa stock and mas madali kasi i-modify mga third party shocks na. Okay? Next is yung brake system. So, mas maganda kung set, good na yung calipers. So, sabi niya, naka-order na daw siya ng levers for Nissan. And then, syempre, pag pati mga oil containers or yung oil cups. So, partner naman yung set naman yun. Part ng brake system, yung sa likod, yung brake arm. If you can use Japan-made brake arm for your rear brake. Next is pipe. Mas papasok siya sa JDM. Lalo na pag nasa show ka if naka Japan-made muffler ka, like Yoshimura. Lastly is fitment. Okay? So, sabi ko nga, isa sa mahalagang factor ng stand setup, yung fitment. Pag sa stands kasi, yung fitment talaga is tinitingnan eh. Diyan kasi makikita talaga yung craftsmanship ng builder. Okay? So, sa fitment pa lang, kasama siya sa ganda ng tindig eh. Kaya nga sa stands kasi, diba, technically, tindig siya ng motor. So, mas maganda talaga naka-fitment para mas magandang tingnan yung tindig niya. And then, syempre, pag tumindig siya tapos naka-fitment, medyo challenging ikabit yung fender sa unahan na naka-fitment kasi kasama doon na inaayos yung play. So, since functional yung front shock mo, dapat habang nagpe-play siya, meron siyang magandang play. At the same time, yung fender mo, hindi dapat nagra-rub yung gulong mo sa fenders mo. Maraming magaling na gumagawa ng fitment, lalo dyan sa Cavite. Shout out kay Mac Garage sa Cavite. Lapit ka kay Mac G. And you can also add carbon or carbon fiber parts. Pwede mo siya gamitin dito sa may bulsa, dito, or dito sa may rear fender. Isa din kasi yung carbon fiber parts para mas ma-distinguish natin na it's a JDM concept or JDM setup. Eventually, pasok sa JDM yung binubuo mong motor sa concept ng JDM, pasok naman siya. But then again, pwede pang mag-improve yan. Pwede pa siyang mag-improve lalo na ginagamit mo siya sa show. Okay? So, ayun. 3 weeks later. Sa stance naman, as long na you're happy with your ride and you're proud with your build, hindi na mahalaga yung sasabihin ng iba eh. As long na yung form, yung function ng motor mo, nagagamit mo pa rin siya as motor, you can go from point A to point B. Diba? So, you can ride na mababa, komportable ka, chill na chill lang. So, yun naman yung kumbaga, yun yung mas nagpapasaya sa atin sa pagsisetup ng motor na mababa, na on stand setup, diba? So, again, as long na happy ka dun sa build mo, maganda siya sa paningin mo, huwag mo nang pansinin yung sasabihin ng iba. Okay?
But if you are decided talaga na maging, or if you are decided na talagang i-build yung motor mo na 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 isasagupa mo talaga sa mga shows, you can always ask for advice ng mga mas nauna sa atin, yung mga mentors, yung mga admins nyo, yung mga group na sinasalihan nyo. So, mas maganda yung collaborative information para mas madaming idea, mas madaming thoughts na mai-share natin sa mga kapwa natin. Bibuild ng stance. Mas maganda. At the end of the day, motor mo yan, build mo yan. So, kung saan ka masaya, Asian, boss. Okay? So, yun. Again, thank you for sending me these photos of your motorcycle. And nagamit natin to review and to share some inputs to our fellow stance enthusiasts. Okay, so Boss Kram, again, maraming salamat. For those people, I hope may na-share na naman tayong konting information, lalo na sa mga nagbubuo ng stance or nandito na sa stage na to, na kagaya ng kay Boss Kram. So, kumbaga, ayan, ito yung sinasabi ko na dapat concept ka muna para yung mga binibili mong pyesa tama. 'Di ba? Hindi nasasayang, hindi yung mali pala to para sa JDM. Sayang, nabili mo na 'di ba? Benta mo syempre. Diba? So ayun, hopefully may natutunan tayo. Alright, so don't forget to like, share, and subscribe on our YouTube channel. That is Stance and Beyond. And don't forget to follow us on Facebook. Again, that is on Facebook, Stance and Beyond. Alright, thank you. Say whatever, 'cause there is no way you're around it.